Magandang araw mga kababayan ko, mga OFW abroad, kung saan man kayo naroroon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. So ito ngayon, pag-uusapan natin, mainit na talakin, umiinit na mga diskusyon, umiinit na mga palitan ng mga salita. Itong ating mga DDS vlogger, umabot na sa iba't ibang bahagi ng mundo ang kanilang away. Kasi napanood ko o naririnig ko ang kanilang mga comment ng kanilang mga supporter sa iba't ibang bahagi ng mundo. So yun ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago yan, baka po pwede makahingi ng support sa aking channel, pa-subscribe po, like, share, comment, at huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na i-upload. So ayun, pag-uusapan natin itong away ng mga DDS vlogger, umabot na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasi ang nagsimula ng bumanat o nagpasaring ay itong si Banat Bay dahil sa ginawa ni BMR na nanghingi ng di ko alam kung anong hiningi, pamasahe ba or ano. At ayon sa mga aligasyon ng ibang vlogger, nagsumbong yung kanyang hiningian, parang ganun pagkasabi. So para sa akin, kung may nanghingi at nagbigay ka, bigay ka na lang, para kasi naman kung nagbigay ka, kung mayroong manghingi, dagdag bless yun kasi it's biblical na sinasabi nga, it's better to give than to receive. So ayun, umabot na sa iba't ibang bahagi ng mundo ang kanilang mga supporter. Mayroong mga comment, mag-comment sa isang vlogger na ganyan, na support sa kabila, tapos yung kabilang vlogger mag-comment sa kabila. Ayun, parang napalitan na sila ng mga hindi magandang mga salita. So ayun, meron namang iba na parang sila, neutral. So yun, hindi siya maganda na na idea o gawain. Ilagay natin sa social media ang ating awayan dahil DDS naman sila. Pag-usapan sana nila in a private way. Kung meron man nagkamali, pagsabihan, ito man nagkamali, umamin, parang ganyan ba. Pero para sa akin kasi, pag nagbigay ka, bigay mo na. Wag mo nang gatungan. Kung ayaw mo magbigay, wag kang magbigay. Kasi kung magbibigay ka rin lang tapos gagatungan mo na kanya nang hingi, hindi maganda yon siya. Dapat magbigay ka, bigay ka. So para naman sa mga vlogger, huwag kayong manghingi. Huwag kayong manghingi. Meron naman kayo mga views, meron naman kayo mga subscriber, nagsasahod man po ng kayo sa YouTube. Huwag kayong manghingi. Yun lang talaga yung pinakamagandang gawin. Huwag kayong manghingi sa inyong mga supporter. Kung meron man lang ibigay, bigay yon, parang ganon. Kasi pag nanghingi ka, para bang namumulubi ka, namamakawa ka, ganyan. Kahit na lambing-lambing, okay lang yun siya, lambing-lambing ka sa iyong mga tagang close friend mo, maglambing ka, pahingi naman dyan ng pamasahe, papuntang kasi close friend mo. Pero pag hindi, mga supporter mo lang sa YouTube, tapos hindi mo masyadong kilala, talagang mangyayari yung hindi magandang mga mangyayari. Kaya hindi siya maganda na manghingi-hingi ka dyan sa mga live. Yung iba kasi ang hilig-hilig manghingi dyan sa mga live. Kaya hindi siya maganda pangitain. Enough na po yung sahod ninyo. Total, malaki naman kayo na mga vlogger. Malaki na din yung sahod ninyo. So, hinunid na yung hingi-hingi. Kahit nga yung yung mga pakulay-kulay, nunid na nga yun Kaso nga lang sa YouTube yan, mayroon yung platform sa YouTube kaya okay lang din. Pero sa akin, kung sakali man may mga ganyan na mga bigay-bigay, if sakaling darating ang mga panahon yun, mas pagtutuunan ko ng pansin, ipunin ko at ibigay sa mga nangangailangan. Kasi yung yung nagbibigay, para bang din sila, ma-inspire din sila na magbigay. So ayan. So ayun nga, hindi na sila maganda mga pangyayari. Meron ng mga palitan ng mga salita sa social media, tulad ni Boss Dada, Judea, Master Judea ba yun? Sino pa yung isa? Kalimutan ko yung isa, si G. Guevara, BMR, ewan ko, si Banat Bay kung nag-vlog na. Si Coach Uli, parang tingin ko parang hindi siya ganyan, parang siya, parang matured siya, si Coach Uli. Parang hindi siya bumabanat sa ganyan. Ewan ko, hindi ko pa napanood, pero tingin ko parang matured siya sa ganyang mga bagay. Hindi niya pinapatulan. So, ganyang mga bagay hindi mo na dapat patulan. Kung merong naghingi, merong nagbigay, okay na yun. Kung merong naghingi, merong nagbigay, okay na yun. Yung nagbigay naman, ang problema sinabi siguro sa kabila, ayun, lumaki. So, kung gano'ng mga bagay, halimbawa,
may nagbigay, may naghingi, tapos may nagbigay, tapos yung nagbigay, wag na sana sinabi sa kabila, ipagpalagay niya lang o isipin niya na lang niya nagbigay siya, nakatulong siya kahit papano, at dagdag blessing yun, kasi mas maganda yung magbigay ka, kaysa manghingi, di ba? Ako naman, nanghihingi ba ako? Siguro pa konti-konti sa aking pamilya. 100, ganyan, pinakamalaki 100, ganyan. Kasi hindi maganda yung nanghihingi ka talaga. Nahiya nga ako manghingi sa pamilya ko kahit 5 pesos, kahit 5 pesos nahiya nga ako maghingi. Ano pa na kaya yung malalaking mga bagay. So, pinaka-importante kasi sa atin talaga wag manghingi. Yun talaga ang pinaka-importante. Kung meron man maghingi, it's biblical din eh. Kung meron manghingi, ibigay mo. Magbigay ka, 'di ba? So, ayan, hindi na siya maganda na mga talakayin, usapin o maririnig mo sa kanilang mga platform, sa kanilang YouTube, sa kanilang mga live, para bang nagkaroon na siya ng gap o meron na siyang discrimination. Ang hirap na ng ganyang mga bagay. Wala kasing yung magpakumbaba. Mahirap 'yon. Nakita ko rin kasi parang yung pride umiiral talaga pag lumalaki na yung mga followers nila, lumalaki na yung mga supporters, talagang umiiral yung pride. Sa tingin ko hindi maganda siya ng mga ugali yung mga ganyang mga bagay. Bakit hindi natin gawing yung ginawa ni Kristo? Siya ay Diyos, siya ay hari, may-ari na lahat ng bagay, ngunit nagpakumbaba, nagpakapulubi, 'di ba? Dapat yun ang ating example na bilang mga tao na ginawa ng Diyos, or Katoliko ka man, or born again Christian ka man. So yun ang pinakamagandang gawin is humble, 'di ba? Siyempre lahat naman pinanonood ko dati. Pero ang pinapanood ko talaga is si Banat Bay. Yung iba hindi ko pinapanood. Pero nung kalaunan, pinanonood ko na rin kasi meron din mga magandang mga insight. Pero ang una talaga si Banat Bay ang pinapanood ko. Pumalo na yung si Coach Oli, pakunti-kunti, at saka yung iba. Pero more on Banat Bay ako kasi maganda yung mga parang bitaw ng kanyang mga salita. Maganda yung kanyang mga insight. Kaya nga lang mayroong mga time talaga na sablay yung yung mga binibitawan na salita. Kaya ito nangyayari dahil sa mga sablay na salita. Yung iba naman ayaw umamin ng kanilang kasalanan. Kaya yon, nagkaroon ng hindi magandang palitan ng salita. At ang apektado dito ay yung kanilang mga supporter, nagpapalitan na din ng salita na sila naman ang may gawa. So hindi dapat ganon, dapat gayahin natin yung ating Presidente Duterte na hindi niya binabato ng salita yung kanyang mga kagrupo na talagang para sa kanya. So ganyan mga bagay pag-uusapan na lang. Hindi na natin ilagay sa social media. Ngayon, na umabot na sa iba't ibang bahagi ng mundo ang inyong mga supporter, ang inyong mga awayan, ang inyong mga supporter ay nag-aaway na, napapalitan ng salita. Maganda ba yun sa tingin niyo yung mag-aaway yung mga supporter nyo dahil sa inyo? O sa tingin nyo sa aking mga maliit na subscriber, maliit na subscriber kasi 33 akong subscriber. So sa tingin nyo, maganda ba yung kanilang ginagawa na nagbabangayan sila, nag-aawayan sila, papalitan sila ng salita, at ang apektado doon ay kanilang mga supporter, at isa na ang kanilang lighter na si PRRD. So, diba? Hindi siya maganda kasi wala nagpapakumbaba. Ano bang meron tayo sa mundo na kailangan natin magmataas, kailangan natin magyabang? Isipin natin, our life is like a flower, diba? Ito ay mabubuhay ngayon, ngunit kinabukasan ay malalanta. Ang ating buhay ay tulad ng isang usok, nakikita ngayon ay do'y nawawala. So pamanandalian lang yung buhay natin sa mundo. So hindi natin kailangan magyabang kung anong meron tayo. Malaki tayong subscriber o malaki tayong vlogger o ano man, mayaman tayo. Wala yun sa kalingkingan ni Kristo. Wala sa kalingkingan ni Kristo ang inyong mga buhay, ang inyong mga kapangyarihan, ang inyong mga kayamanan. Wala. Pero ginawa ni Kristo is nagpakumbaba siya, hari,
Diyos, may-ari ng lahat ng bagay, malikha ng lahat ng bagay, nagpakumbaba, nagpakapulubi. Diba? Yun din naman si si PRRD. Kahit siya ay isang presidente, matalinong presidente, brave, lahat, pero kita nyo naman kung paano siya mamuhay ng payak, diba? Paano siya mamuhay ng payak. Meron nga nagbibigay sa kanya meron din mapagkataon na tinatinggihan niya, diba? So depende yun sa sitwasyon kung tatanggihan mo, hindi. Pero kung para sa akin, kung merong magbigay, obligasyon mo talaga na tanggapin. Kung merong manghingi, kung merong kang ibigay, obligasyon mo din na ibigay. Kasi biblical based tayo O wala na tayong dapat isipin kung manghingi. Kung meron kang ibigay, bigay. Kung wala kang ibigay, wala. Diba? Give and take, parang ganun ang mangyayari. Dapat para yung grupo hindi mag-aaway. Sa tingin ko, nampisa na ito mula noon hanggang ngayon, walang pagbabago Ganun pa rin, kanya-kanyang pataasa ng pride, kayabangan ng tawag dito, mga content o mga tawag dito, mga idea or ano yan. So, para sa akin, hindi siya maganda. Dapat nating isipin na ayaw ng Diyos ng mayabang. Kung meron nakakamali, tanggapin. O diba? Kung meron nagkakamali, tanggapin. At doon punahin sa in private. Total na sa grupo naman. Meron namang mga maisog. Pwede naman mag-quorum doon, mag-usap-usap. Pwede doon, kisa naman iparating niya sa social media. O diba? Kung meron nagkamali, tanggapin. Kung meron naghingi, bigyan. Kung merong magbigay, kalimutan na. Parang ganyan ba? Nagbigay ka tapos isisiwalat mo. Hindi ka na nagbigay. Hindi ka na sana nagbigay. Kasi ikaw din yung dahilan na nagulo. Diba? Kung ikaw naman na may pera, wag ka din maghingi. Ang yung mga nanghingi lang yung walang pera. Diba? Yung walang pera. Tulad ko, kung pwede lang manghingi ako kasi wala naman akong pera. Meron nga akong babuyan, pero alam naman natin yung babuyan is, tawag doon, is bagsak yung industry ng baboy. Kunti lang yung baboy ko, kaya punta lang sa pitch yung aking mga income, di ba? So, kahit na wala akong pera, kung meron na akong subscriber, mayaman o milyonaryo, ayaw ko pa rin yung manghingi. Bakit? Kasi hindi maganda na manghingi ka. Hindi maganda talaga. Manghingi lang ako sa Diyos. Pwede ako manghingi sa Diyos, hindi sa tao. So, yun lang sa aking mga followers na konti pa lang. Sana kahit paano inabigyan ko kayo ng konting insight para sa balita sa aking mga DDS na mga pinapanood dati. So ngayon wala na ako ng gana wala talaga. Hindi maganda. Ako kasi is born again Christian ako. So ang kailangan ko lang punahin sana itong mga politiko, kasi ito laman yung mga ito man lang yung mga mga nagnanakaw sa pera ng bayan. So ito mga vlogger, hindi ko na pinupuna pinapaalam ko lang na yung kanilang away is hindi maganda. Hindi maganda. Ulitin ko, kung merong maghingi, magbigay. Kung meron kang ibigay, bigay. Wag mo nang wag mo nang ipakalat o kung ayaw mo pala magbigay, wag ka magbigay. Meron ka namang right. You have a freedom to na wag na hindi ka magbigay, di ba? So ikaw naman, kung may vlogger ka naman, malaki naman yung follower mo, views mo, laki naman, huwag ka na manghingi. Ganun lang yun. Kasi, pag manghingi ka, mayroon talaga pagkakataon na talagang masisira ka. Diba? Kaya nga, yung iba, yung hilig-hilig ng mga pakulay, yung iba na kanya-kanya, para na sila nagtataasan sa kanang mga pakulay. So ngayon, yung iba, parang tumaas na yung ulo nila, yung pride nila. Ayan. So hindi siya maganda na ugali. Para sa akin, mag-away-away sila, hindi sila magkaayos, wala akong problema. Bahala sila sa buhay nila. Ang akin lang is yung bayang Pilipinas is may saayos at aahon ang lahat ng mga Pilipino. Yun lang ako. Bahala sila, mag-away sila.
gusto ko lang may ahon ang aking bayan sa mga mga mamumuno sa ating bansa. Yun lang. Para sa bayan, kung sa ano pa, si BP Sara pa, para sa bayan at sa Pilipinas nating mahal. Yun lang, sa sunod ulit.